Dear Adet, hindi ko alam kung anong klaseng tao ba ako. Kasi pakiramdam ko, mabait naman ako. Pero may ginawa akong hindi ko maipagmamalaki. May best friend ako simula college. Magkasama na kami sa lahat. Siya yung tipo ng tao na laging naniniwala sa akin kahit hindi ako naniniwala sa sarili ko. Kapag may problema ako, siya unang nandyan. Kapag may pangarap ako, siya ang unang pumapalakpak. Recently, pareho kaming nag-apply sa isang posisyon sa kumpanya namin. Dream role namin pareho, mas mataas ang sweldo, mas malaking opportunity. Alam kong mas magaling siya kaysa sa akin. Mas experience, mas confident, at totoo lang, mas deserving. Isang gabi bago ang final interview, nag-message siya sa akin. Kinabahan daw siya. Humihingi ng tips, humihingi ng reviewer na ginawa ko. Adet, hindi ko siya sinagot agad. Nasa phone ko yung message niya. Tinititigan ko lang, may dalawang boses sa ulo ko. Yung una, tulungan mo siya, best friend mo yan. Yung pangalawa, ito na chance mo, baka maungusan ka na naman. Sa huli, sinind ko yung reviewer. Pero, kulang. Hindi ko sinama lahat. May tinago ako. Hindi ko alam kung bakit. Takot, inggit, insecurity. Nakuha ko yung posisyon. Lahat masaya para sa akin. Siya pa nga ang unang nag-congratulate. Nihag niya ako. Sabi niya, proud ako sa'yo. Ngumiti siya, pero may kunting lungkot sa mata niya na hindi ko makalimutan. Simula noon, hindi na kami tulad ng dati. Hindi na siya ganon ka-open. Hindi na kami ganon kadalas magkwentuhan. Wala naman siyang sinabi, wala siyang inakusahan. Pero ramdam kong may nagbago. At ako, hindi ako masaya. Tuwing papasok ako sa bagong posisyon ko, may kunting guilt sa dibdib ko. Pakiramdam ko, nanalo ako, pero may nawala. Adit, mali ba talaga ako? O party lang ba to ng reality na minsan sa buhay, hindi pwedeng sabay kayong umangat? Dapat ko ba aminin sa kanya yung ginawa ko? O manahimik na lang at patunayan na deserve ko talaga yung posisyon? Natakot ako na baka hindi lang trabaho ang naagaw ko. Baka pati pagkakaibigan. Ano bang mas mahalaga? Pangarap o prinsipyo? At kung babalikan ko man yung moment na yon, pipiliin ko pa rin ba ang sarili ko? Nanalo pero hindi mapalagay. Ayan. So ano yung mapapayo nyo patungkol sa kanya, no? Yung POV ko about dito is nangihingi siya ng reviewer yung friend niya. Tapos hindi niya binigyan ng buo kasi para sa kanya is mas malamang talaga yung friend niya, so baka maungusan siya, no? Mas unang makakuha ng mas nung posisyon. And for me, kung bukal sa puso mo kasi ang isang bagay, kung gusto mong gawin na bukal talaga sa puso mo, hindi naman mali. Hindi mali na bigyan mo yung kaibigan mo. For me lang ha, is bukal sa puso mo, ibigay mong reviewer mo. Dahil naniniwala kasi ako na may mga na dito sa buhay natin, kung para sa'yo talaga, para sa'yo. Kung, for instance, kagaya yung kaibigan niya, kahit siguro, for me lang, kung ibigay man niya yung lahat ng reviewer, pero kung para talaga ang posisyon na yon ay hindi para sa kanyang kaibigan, ganyan, may mga bagay, di ba, no, na hindi natin maisip natin na as long as pure lang yung nasa puso mo ba. So yung mapapayo ko lang sa kanya is
kung nagigilty ka man sa ginawa mo, nagawa mo na yun eh. So, magigilty ka talaga. May guilt talaga yun. Kasi hindi pure yung nasa loob mo. Para kang may negative energy para sa kaibigan mo. Dahil kung totoo kang kaibigan, kahit ano-ano mang mangyari, kung sino man ang sa inyo yung makakuha ng posisyon, di mo kasi alam yung bukas, baka may ibibigay sa iyo na mas o ganyan ba na thinking. So, yun lang, kung hindi na kayo pareho sa noon, baka magawan mo rin ng paraan na mabigyan siya ng trabaho or pwede siyang mahanapan mo ng trabaho. Parang ganun lang, para din pang paano, pang palubag loob. So, yun lang yung mapapayo ko. So, sa inyo mga kaistorya, ano yung maipapayo nyo sa ating sender?